ko at kasing espiritu ko. That's why if this is the church of Christ, I tell you, listen to me. Alam mo sa sarili mo mismo na dapat meron kang bahagi sa katawan ni Kristo. Dalawang bagay ang itinuro ko na sa inyo before. If you remember, if you are a what? An asset, or if you are a liability for this church. Right or wrong? Ano yung asset? Pag sinabing asset, pag may bahay ka, asset mo yun. Like for example, meron kang electric fan, asset mo yun. Diba? Amen? No, meron kang mga bagay na alam mo, you know what, na meron ka, that is your asset. Amen. Pero in a church, no, tanungin mo yung sarili mo. Hindi dito pinag-uusapan yung yaman mo. Hindi dito pinag-uusapan kung gaano ka kagaling mag-tithe o kung gaano kalaki yung tithe mo, I mean. Are you with me? Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba ay asset? Pag sinabing asset, hindi ka pa bigat sa church. Tama po ba? Pag sinabing hindi ka pa bigat, listen to me. You know what? You are willing not to do the will of God. Higit sa lahat. Tama po ba? But I tell you, ang problema, a lot of churches ngayon, no? A lot of pastors then, they are enjoying their numbers. Karamihan ng mga pastors ngayon, in-enjoy nila yung dami o yung laki ng congregation nila. If you remember 2 weeks ago or a week ago, sinabi ko sa inyo, pag humarap ako sa Diyos, hindi naman sasabihin sa akin ng Panginoon, gaano kalaki yung pinagpastoran mo. Isa lang naman ang tanong ng Diyos eh. Sa mga kaluluwa na ibinigay ko sa iyo, ilan sa kanila ang nabago ang buhay? Yun lang. Tama ba? Dahil hindi naman paramihan eh. Ang pinag-uusapan pa rin, yung nasa puso ng bawat tao. Ilan sa bawat kaluluwa na ito ang tunay na nabago ang kanilang puso para sa Diyos. Tanungin niyo yun sa sarili niyo. Ilan sa inyo ang naririto na araw-araw pinababago niyo ang puso niyo sa Diyos? Tama po ba? That's why, sa panahon ngayon, hindi na rito pinag-uusapan kung gaano kakalaki. Pastor, discourage ka lang. Hindi ako discourage. Don't you know? No, kung meron mang isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos, ano yon? Na hindi ako nagdalawang isip na ako ay sumunod sa katawagan ng Diyos sa buhay ko. Ano yon? Na magpastor at magpagamit sa Kanya bilang lingkod niya. At isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos, sa aking paglilingkod sa Diyos at sa aking pagpapastor ngayon, hindi umiikot ang ulo ko katulad na nangyayari sa karamihan ng pastor, na hindi na nila halos ma-enjoy ang kanilang ginagawang pagpapastor. Let me tell you, I am so happy to be with you guys. I don't know kung alam niyo yun. Pero kung hindi nyo alam yun, at least ngayon alam nyo na. Hello? I am enjoying your company. No? That's why for me, masasabi ko, listen to me. No? Kung meron mang isang bagay na ipagpapasalamat ko sa Diyos, ano yun? Na ang pagpapastor na meron ako ngayon, hindi burden. Alam niyo yung burden? Kasi no choice ka, nabibigatan ka na. Kundi, alam mo yon, no? Masasabi mo sa sarili mo, Lord, thank you. Why? It's because alam ko na ngayon, no, masaya ako sa ginagawa ko sa paglilingkod sa iyo. That's why,
Sa paglilingkod sa Diyos, always remember. And ilagay niyo to patuloy sa puso't isipan ninyo. Ano yon? Be sure, no, na sa sarili niyo mismo, you are inspired sa lahat ng ginagawa niyo. And kung meron akong isang bagay na ayaw makita sa inyo, you are already expired. Am I right? It's because once na ikaw ay naging expired, it means you are dead. Saan? Dun sa ginagawa mo. Patay ka na. Ayaw mo na yung ginagawa mo. Napipilitan ka na lang. And let me tell you this. I tell you, ito ang karamihan ngayon. But I thank God, no, para sa akin, ini-enjoy ko kung ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa buhay ko. Glory to God. Are you learning? Are you sure? That's why here, sabi rito, in verse 16, let me finish here. No? Sabi niya, kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. That's why this is a challenge sa bawat isa sa atin. Maayos ba tayo na gumagawa? Base sa ating bahagi sa iglesia o sa katawan ni Kristo? Now you have to check your heart. You have to check yourself. Kung maayos nga ba talaga tayo? Tama ba? Why? It's because here, meron itong benepisyo. Sabi rito, no? Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. That's why, for me, nasa sa inyo na yung paggawa ng desisyon. Amen. Amen. Base sa inyo narinig at tinanggap sa umagang ito, no? I hope and pray na alam mo ngayon kung anong dapat na maging katatayuan mo. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo na kung saan sinasabi mo na ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo. Dapat makita mo, saan ka ba talaga nabibilang? At kung nakita mo na kung saan ka ba talaga nabibilang, ano ba, no, ang dapat mong gawin bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Kung meron mang matagal na naging kaugalian ng maraming Kristiyano, walang iba kundi maging taga-upo lang sa simbahan. Hindi ko kailangan ng taga-upo on this church. Why? It's because marami tayong bagay na dapat trabahuhin. Let me tell you this. Sa bawat area that we have 5 areas, remember? 5 cell groups. Salamat sa 3 na kausap ko. Okay, salamat sa 4. Sa 5 area or cell groups that we have in our church, don't you know na ang 5 na ito halos ngayon sabay-sabay nangangailangan ng alin? Ng mas malaking, no, grupo na magsusupport para sa mga panibagong pamilya at kaluluwa na nagbubukas para sa salita ng Diyos. Amen. That's why ngayon, like for example, if we have leaders in the church, if we have disciples in the church, sa susunod na taon, no, at least kinakailangan natin, if we have 25, like for example, na mini-mentor or dini-disciple, on next year, I need 50 disciples. Is that you? I said, is that you? Why? It's because alam ko, by God's grace, you know what? Patuloy na ang Diyos ay magdadala ng panibagong kaluluwa. No, maaaring ngayon, hindi pa natin sila nakakasama, but it's okay. Amen.
still nandoon pa rin sila sa ground or nandoon pa rin sila sa field, no problem. Hindi natin kinakailangan madaliin ang lahat. Why? It's because ang lahat ay dapat nating isipin ng maigi. Pag-isipin o pag-isipan at planuhin ng maigi. That's why I need your 100%, commitment and 100% cooperation. Sino ang kausap ko rito? Not only the leaders, not only the disciples, but the whole church. Amen. Amen. Let me tell you this. No, by next year, one of our problem, when we go dun sa ating church building na, are you with me? I don't know, kung magkakasya tayo doon. That is a good problem. True. As long na alam nyo kung paano makibalikat sa akin, as long na alam nyo kung paano makiisa sa ipinapagawa ng Diyos, I tell you, we will possess our city by God's grace. Can you imagine now? God is opening a lot of doors. God is opening a lot of families. God is opening a lot of communities. Like for example, in Justinville, meron din sa Perpetual na ngayon, and then meron din sa Binakayan, and then now we have in Oak Lane. I tell you, and then I know na meron din niluluto saan sa Cherry Homes, at maging at the same time dito saan sa Prima Rosa. Tama po ba? And then I hope na meron din sa Dexterville, and ganun din saan sa, what is that? Sa Green Gate. Amen. By God's grace. And I'm expecting also na meron din sa Alapan. But I know na narinig ko lang kahapon na meron mga panibagong cell groups ngayon na binuksan sa Alapan. Is that true? Tama po ba? Amen? So can you imagine, please, stay connected to the mandate of God. Amen. Huwag kayong gumawa ng sarili niyong diskarte. Please. This time, kung meron man akong hinihingi sa inyo, please, let us be united. Maging isa tayo. Tama po ba? At this point, hanggang saan sa pagbalik ng Panginoon Kristo, dapat tayo maratnan niya na iisa pa rin. I tell you, by God's grace, makikita natin kung ano magiging resulta. Hello, are you excited for that result? Yes. I said, are you excited for that result? And that is for the glory of His name. Amen. Why? It's because ang katotohanan, naririto tayo para sa kalwalatian ng Kanyang pangalan. Walang ibang dahilan ng Diyos kung bakit ikaw at ako ay naririto. Why? It's because ang tawag niya sa iyo at sa akin ay mga anak niya, bayan niya. Kung tayo ay mga anak niya at bayan niya, patunayan natin. Is that right? Let's all stand. Please all stand. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Oh, hallelujah. Lord, thank you. Thank you, Lord, for everything. Thank you for your word. Thank you for your truth. Thank you for your message. Thank you for everything, oh God. Patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming kalagitnaan, oh God, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagkilos, sa iyong patuloy na pangungusap, sa iyong mensahe sa aming kalagitnaan. Dalangin ko, Ama, na inyo pong patuloy na katagpuin, bata at matanda, maging, oh Diyos, ang bawat individual na naririto, ang bawat pamilya, maging, oh God, ang aming, yes Lord, yes, oh God, mga tao, Panginoon, na kung saan ay binabahaginan ng salita ng Diyos sa aming mga komunidad. Sa pangalan ng Jesus, salamat po, Diyos, na ang iyong salita at ang iyong katotohanan ay patuloy lamang na maitatanim sa tableta ng aming mga puso at isipan. Kung kaya't sinasamo ko sa iyo sa umagang ito, ang inyong kalooban na patuloy lamang na maganap at mangibabaw sa buhay ng bawat isa na naririto. Pagpalain mo, Ama, ang bawat pamilya na naririto, maging ang bawat mag-asawa, ang bawat magulang, ang bawat kabataan, ang bawat relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang, ang bawat relasyon ng mga
na mga, yes, O God, na mga magulang maging sa kanilang mga anak. Salamat po, Diyos, na ngayon ang araw at panahon, yes, O God, ang iyong iglesia ay ganap na maging isa at buo sa iyong harapan. Hindi para sa kalwalatian ng tao, subalit para sa ikararangal ng iyong banal na pangalan. O Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy mong kasiyahan ang bawat isa na naririto ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng isang puso, isang isipan, isang layunin, isang Espiritu, isang mithin sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, kung paano kami ay tumanggap ng isang Diyos at Panginoon. At walang iba kundi sa pagiging Diyos at Panginoon ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo sa aming buhay. Dalangin ko na kami ay iyong maging kaisa sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon para sa ikaluluwalhati at sa ikararangal pa at sa ikaluluwalhati at sa ikararangal pa ng iyong dakilang pangalan dito sa lupa para nang sa langit. Kung kaya't kami ngayon ay nagsasabi sa iyo ang aming papuri at pasasalamat, o aming buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa lahat ng aming narinig at tinanggap. Patuloy mo kaming katagpuin, o aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Okay, let's go to our care group. Okay. After the care group, so then lahat ng mga nasa mentoring at lahat ng nasa leadership, stay. And dun sa mga gusto na mag-join, sa pagpunta sa ating, pagpunta sa ating community this afternoon, bumalik tayong lahat ng 3 o'clock ng hapon. Amen? Naririnig po ba ninyo ako? 3 o'clock dito sa church. Amen. God bless you. Doon po na sa mga leaders. At the same time sa disciples. Leaders. Tapos, hindi mo na sa mga disciples. Okay. Hello. Announcement po sa mga leaders. Once again, I'm calling the attention of all leaders po. Marapat lang po na paki-submit po yung ID pictures. Do you have your